Hana's personal voice. 3 araw na lumipas nang tapusin namin ang teroristang hado. Kasalukuyan pa kami nagpapahinga sa mga sugat na aming natamo. Kahit nakating-kating na akong makauwi ay hindi pwede hanggat wala pang signal ang aming big boss. Malaki ang nakuha kong sugat sa aking likuran na umabot mula balikat hanggang sa bewang. Tiniis ko ang matinding sakit at hapdi na walang anesthesia. Sanay na ako sa mga ganitong sugat pero naiba lang sa sugat ko ngayon. Halos lahat kami ay sugatan na talaga namang malakas na nagreklamo na itong si Zimmerman na siyang nag-iisang doktor sa amin. Malaki din ang sugat dito pero wala itong magawa. Kahit ayoko ay wala akong nagawa nang sabihin ng aming big boss na ako ay confined pa. At sa ika-4 na araw na aming pagpapahinga ay na-discharge na rin ako. Kasalukuyan kami ngayon sa isang high-end luxury bar para mag-relax dito pa rin sa bansang Somalia. Kanya-kanyang pwesto at kwentuhan na parang walang nangyari. "Did you find the culprit?" Big Boss asked. Tumikim ako at umupo ng maayos. Isang lagok ng beer bago nagsalita. "I'm still hunting them. Brickerman helped me to trace them. At sa tingin ko ay malapit na silang mamatay any moment." Napakayumang kamao ko sa tuwing naalala ko ang nangyari sa loob pa mismo ng aming mansyon. Hindi ko alam kung paanong may nakapasok sa aming mansyon ng mga kalaban dahil mahigpit na ang seguridad na aking inilagay doon. Sa ngayon ay may mga tauhan na big boss ang nagbabantay dahil hindi pa tapos kung sino ang pinaka-mastermind ng lahat. Kahit ilang tao ang nahuli namin ay mahirap silang ipakanta dahil mga inutusan lamang sila. Marami na akong hint kung sino ang mga ito pero kailangan ko pa ng maraming ebidensya. Dahil oras na malaman ko kung sino ang gagong iyon ay ako na mismo ang tatapos sa kanya. "Just call me for any help, Stia." I nodded. "Thanks, Big Boss." "Kumusta ng bayan mo, Mayor?" Tanong na Drake kay Ethan na isang mayor sa kanilang bayan. "Still the same. Salamat sa panggagago mo kay Elias. Kahit paano ay guminhawa na ang bayan ko." Nagkibit balikat pa ito sabay tungga ng beer. "Ikaw, Miller, kailan nabalik mo sa Pinas?" Tanong ni Alex kay Alvin. "Depende kung saan maraming chicks." Ngising aso na sagot nito. Napalingon ako sa gago kong pinsan. Hindi ata alam ng ibang mga kasamahan ko na nandirito lang sa bansa si Alvin. Hindi kasi ito mapermi sa isang lugar at gusto palagi nag-explore sa iba't ibang lugar. Sumusulpot na nga lang ito palagi sa aking harapan na parang kabuti at parang singam naglalaho din. "Damn you! Tumulad ka sa amin ni Dustin na loyal sa isang babae." Sabat naman ni Tyrone. "Feeling mo'y santo ka na niyan dahil hindi ka nang bababae? Matapos mong ikasal ay iniwanan mo agad ang batang-batang asawa mo na hindi ka man lang kilala." Ganti naman ni Lester. Mga walang kwenta talagang usapan ng mga ito kapag nagkainom man. Ang sasarap batukan isa-isa. Bakit hindi natin tanungin ang team leader natin na mukhang napabayaan na ng panahon? Ngisi-ngisi pa na ani Alex. Parang may pumitik sa aking noo nang banggitin pa ako sa mga walang kwentang usapan ng mga walang hiyang ito. "What did you say?" Mahina pero mapanganib ang boses na tanong ko sa walang hiyang sa Alex. "Don't buy them, TL." Singit ni Dustin. Kahit naasaray pilit kong inignora mga kalokohan ng mga ungas. Napalingon ako sa bandang dulo at tahimik lang ang dalawa na nag-uusap. Si Kevin at Lander. Mabuti pa itong dalawa na ito. Kahit tatahi-tahimik lang ay kapag tinawag ay mga alisto. Lumipas pang ilang araw nang akala namin ay makakauwi kami pero hindi. Dahil kailangang muli ang aming serbisyo at hindi namin pwede iyon na hindi sundin dahil pinagsumpaan namin ang aming tungkulin. "Pasensya na kung hindi tayo ngayon matutuloy sa pag-uwi. Kailangan natin dumiretso sa Al-Faluha, Iraq. Someone needs us to rescue." Salita ni Big Boss. Ang mukha ng mga kasamahan ko ay pare-parehas na disappointed pero walang magagawa. "Get ready yourself. We go straight to our hideout first. Our weapons and guns are there and armored vehicles." Sakay kami sa isang military aircraft na ang piloto ay walang iba kundi si Sugar na isang licensed pilot at jet fighter. Matapos ng ilang oras na paglalakbay sa himpapawid ay nakarating kami sa isang private building ng isang mayaman na tao na siyang nangihingi ng tulong. Sa underground ang building kami napunta para isagawa ang pagmi-meeting. Ang anak ni Abdul Khabib ay kinidnap ng isang sindikato. Mabilis na nagplano ang Bill Boss at sa galing na Breakerman ay nahanap agad nito ang location. Matapos ang pag-uusap ay agad na naghanda ang bawat isa sa amin. Anytime ay pwede na naming lusubin ang hideout ng grupong Fidel C. Hana's personal voice.
Nag-ayos ako ng ilang gamit ko dito sa aking kwarto. Matagal-tagal na rin kasi nung huling linis ko dito. Nakakatuwa nga dahil kahit papaano ay naglilinis ng kwarto si Ate Aryan. Actually, lahat ng kwarto namin magkakaibigan ay nililinisan nito. Kaya deserve lang ni Ate Aryan ang palaging malibre. Ang bait-bait kaya nito at mapagkakatiwalaan pa sa lahat ng bagay. Pagbaba ko ng hagdan ay saktong nakita ko sa Ate Aryan na may kausap sa harap ng aming pintuan. Kaya lumapit ako sa mga ito. Nakakagulat man ay nalaman kong boss pala ni ate itong si Luis na may dala pa talagang bulaklak. Saglit lang din na dumalaw ang lalaki na may itsura naman. Kaunting usap lang ang aming ginawa at umalis na rin ito. Binilinan ko na lang si ate na mag-iingat siya sa kanyang boss na mukhang may malaking pagkakagusto sa kanya. Magtapat na lang din siya kay Alex para hindi ito magselos dahil check na magsusumbo ang dalawang bodyguards na nagbabantay kay ate na si Narande at Lucio. Hapon at nanood kami ng TV ni Ate Arya nang makita ko ang notifications. Nanlaki ang mata ko sa excited. Hala Ate Aryan, mag-open ka sa GC. Salita ko. Anong meron? Tanong nito na may pagtataka. Sa Ate Tanya ay uuwi dito sa bahay dahil wala daw ang kanyang boss. Kasabay noon ay isasama niya ang kanyang anak na super cute na si Trisha at ang kanyang nakababatang kapatid na si Tina na siyang naging close ko dahil magkalapit lang kami ng edad. Sunod-sunod ang pagpasok ng messages. Sa Ate Mika, Ate Lian ay uuwi rin bukas. Nakakatuwa lang dahil matapos ng isang buwan na hindi namin pagkakasama-sama ay muli kaming magkikita. Except kay Ate Grace na hanggang ngayon ay wala pa rin paramdam na nasa China pa hanggang ngayon. Wow, kumpleto na tayo! Kulang pa din. Hanggang ngayon wala pang paramdam sa Grace. Sagot ni Ate Aryan. Nakakalungkot lang dahil nakakamiss din sa Ate Grace. Kahit na puro ang lumalabas na lang sa bibig nito ay si Lester. Wala namang masyadong ganap sa amin dalawa ni ate kundi ang magtsismisa na lang. Sa susunod na linggo din kasi ay muli na magbabalik sa eskwelahan at kailangan na kaming mga teacher ay present. Kaya hanggat may panahon pang humilata at magkuyakoy ay dapat nang sagarin dahil sa susunod na araw ay busy na. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Ate Aryan para maglinis. Kahit na malinis na ang buong kabahayan ay naglinis pa rin kami dahil nakakahiya naman lalo na sa may-ari ng bahay na sa Ate Mika. Hindi naman ito maselan pero dahil nakikitira kami ay pakonsuelo na lang. Si ate na rin na magluluto ng aming panghapunan kaya tutulungan ko na lamang ito sa paghihiwa ng ilang gulay. Naligo muna ako dahil feeling ko ay nagigitata na ako. Nagbibihis na ako ng damit nang makarinig ng busina ng isang sasakyan kaya napasilip ako sa bintana. Isang magandang bugata ang pumarada sa harap mismo ng aming bahay. Sa atilian kaya ito? Siya lang naman ang alam kong mahilig sa mga ganitong sasakyan lalo pat anak mayaman ito. Hindi naman kay Ate Mika dahil mas gusto noon ay motor. Nagmadali na ako sa pag-aayos at nang pagbaba ko sa hagdan ay nakarinig ako ng boses na pamilyar. Sa Ate Tanya. Napasingap ako nang makita ko si Tina at lalo na ang isang anghel na walang iba kundi si Trisha. Ate Tanya! Masaya kong yakap sa kanya. Hana, namiss kita. Ganting yakap nito sa akin. Miss you din ate. Lumapit ako kay Tina at mahigpit na niyakap ito. Kamusta na? Grabe, lalo kong gumaganda ngayon, Tina. Inspired ka, no? Tudyo ko kay Tina. Pinamulahan ito ng mukha na mas lalo nitong ikinaganda. Mukha kasi itong Barbie doll. Wala ha? Ikaw nga yun. You look so fine. Napaka-blooming mo. Sagot dito sa akin. Nakailang biruan pa kaming dalawa. Nakakatuwa lang kasi kapag may kaibigan kang kaedad lang. Matapos nun na excited kong nilapitan ng napakagandang bata na si Trisha na parang living Barbie doll. Trisha! Tita Hannah! Niyakap din ako ng maliit nitong mga kamay sa aking leeg. Nakakataba talaga sa puso kapag ganito ka-sweet si Trisha. Halos malumog tuloy sa Trisha. Kung hindi pa umungot itong bata ay hindi ko patitigilan sa kakayakap. Hinila ko sa Tina para magkakwentuhan pa. Iniwan namin si Ate Aryan at Ate Tanya kasamang anak nitong nanghingi ng dede sa kanyang mommy. Tawanan lang ang ginawa namin ni Tina. Dito sa kwarto ko siya pinatuloy tulad ng dati. Kasya naman kaming dalawa dahil parehas lang ang sukat ng aming katawan. Alam mo, kung naging lalaki lang talaga ako, naku, tsak, niligawan na kita. Umingon si Tina sa akin at napataas ang isang kilay. Palagi ko na lang yung naririnig sa'yo kapag nagpupunta kami dito. Baka iba na yan ha? Natutomboy ka na sa akin? Kunwari pang gulat ni Tina sa akin. Imbis na mainis ay sabay kami nagtawanan na dalawa.
Sa next life ko, lalaki na ako. Liligawan talaga kita. At sa next life ko rin, ay lalaki na ako. Ew! Para kami mga ewan na nagtatawanan ni Tina hanggang sa bumalik kami sa sala. Muli kong nilapitan at niyakap sa Trisha na mukhang living Barbie doll dahil may 100% ang energy nito. Handito kami ngayon lahat sa sala at nagmemerienda ng kinakausap ni Ate Aryan si Tina. Ako naman ay kinandong sa Trisha sa akin. Nag-ayos ng gamit si Ate Tanya kaya wala ito. Huwag ka muna mag-aasawa, Tina. Ang ganda-ganda mo pa naman. Naku po ate, malayo pa. Hindi ko pa naiisip yan dahil marami pa akong pangarap sa pamilya namin. Sagot ni Tina. Tama ka dyan, Tina. Sang-ayon ko naman. Aaway ni Tita Tina si Tito Pogi. Biglang singit ni Trisha. Sabay kaming nagulat ni Ate Aryan habang si Tina naman ay biglang nalaki ang mga mata sa pamangkin. Sinong Tito Pogi? Tanong ko kay Trisha. Tumayo si Ate Aryan kaya kami na lang ang natira. Sino yun, Trisha? Muli kong tanong. Bibigay siya food. He was so mabait. Ba Tita Tina gagalit siya? Sumbong nito na nagkakanda haba ang nguso. Trisha. Umiling-iling pa si Tina sa kanyang pamangkin. Mukhang may tinatago itong tiyahin na ito. Natatawa na lang ako. Hindi na ako nangulit pang itanong iyon dahil personal na at baka wala naman talaga iyon. Naputo lang usapan namin nang marinig namin si Ate Arya na tinawag ang pangalan ni Ate Lian. Mukhang kararating lang din ito. Andiyan na ata si Ate Lian? Bumaba sa aking kandungan sa Trisha at nauna pa itong magtungo sa pintuan. Malakas na tili ni Ate Lian ang aming narinig. Oh my gosh! May Trisha! Tita Lian! Sagot naman ng paslit. Sabay kaming natawa ni Tina na biglang sugurin ni Ate Lian ang bata. Matapos noon ay niyakap kaming pareho ni Tina. Ang ganda at sexy ni Ate Lian ngayon. Nagpabago pa ng kulay ng buhok kaya lalo itong pumuti dahil bumagi sa kanyang hairstyle. Papasok na sana kami nang biglang may mabilis na big bike ang dumating at pumarada sa tabi ng SUV. Naka-full combat ito at hindi mo siya makikilala. Astig na bumaba ito ng big bike at halos lahat kami inapatulala na lang nang hubad na nito ang suot na helmet. Sa Ate Mika. Hello girls! Long time no see! Ngiti nito sa amin habang yakap ang kanyang helmet. Ang astig nun, Mika! Salita ni Ate Aryan. Untik na ako ma-in-love. Akala ko kung sinong yummy na. Pagbibiro pa ni Ate Lian. May bago ka na namang motor, ate? Tanong ko dahil ang huling kita namin ay hindi ito ang gamit niya. Sabay kibit balikat nito. Hey Trisha, baby. Nalaki pa ang mga mata ni Ate Mika at mabilis na lumapit sa bata. Lahat kami nagtungo sa sala. Alam namin mga pagod ang mga ito kaya dapat ay magluluto na si Ate Aryan nang biglang may mag-doorbell. Sino naman to? Pagtataka ni Ate Aryan. I think dumating na ang food natin. Sagot ni Ate Mika. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ate Aryan. Tumayo sa Ate Mika at ito ang nagbukas ng pintuan. Tama nga dahil food delivery ang dumating. Sobrang dami ng binili ni Ate Mika na tsak ikabubusog namin lahat. After our dinner ay inakyat na ni Ate Tanya ang kanyang anak para ito ay linisan dahil inaantok na rin at matinding pagod sa mahabang biyahe sa maghapon. Nagkaroon ng konting inuman kinagabihan. Minsan lang naman ito mangyari. Soft drinks naman sa hindi umiinom. Nakakatuwa lang dahil marami kami ngayon at masayang nagkukwentuhan na hindi na ata mauubusan na mapag-uusapan. Except lang kay Ate Grace, wala kasi ito. Kinabukasan ay sabay-sabay pa kami nag-almusal kahit na mga puyat. Nasa kalagitnaan kami ng aming agahan nang may mag-doorbell. Si Ate Mika ang tumayo. Grace! Narinig naming salita ni Ate Mika. Nanlaki ang aming mata at bigla ang na-excite na makita ito. Lahat kami nakatutok sa pagdating nito sa aming harapan. Mas lalo itong gumanda at gumanda rin ang kasuotan. Alam namin na mayaman ang biological father nito at magiging tagapagmana pa itong aming kaibigan. Namiss ko kayo mga ate. Maganda ang pagkakangiti na salita ni Ate Grace. Nagbuka tuloy itong artista sa Korean drama pero Chinese ito. Napanganga nga ito nang makita nito sa Trisha na muli ay nalamog ng yakapin nito. Inisa-isa kami nitong yakapin. Sweet and caring kasi itong sa Ate Grace na nakakamiss naman talaga. Kailan ka pa nakauwi dito sa Pinas? Kau ha? Walang paramdam? Ganon? Paismid na salita ni Ate Aryan. Balita namin may bagong boylet ka na daw ngayon. Goodbye na ba sa Lester mo? Napangisipang tanong ni Ate Lian. Wala akong bagong boylet. Nakamove on ako.
Labas sa ilong na sagot nito at napasimangot. Umupo ka na at sabayan mo na lang kami kumain. Singit ni Ate Tanya. Sumabay na ito sa aming pagkain. Nang muli ay paulan ito ng mga katanungan. Kumusta lakad mo sa China with Chinito Boy? Ipasalubong ka ba? Mas snow ba doon, Ate Grace? Singit ko din. Curious lang. Teka, paisa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Awat ni Ate Mika. Lahat kami natawa sa reaksyon nito. Sa aming maghapon na hindi na ata natapos ang walang katapusan na kwentuhan. Nagbalak din kami mag-set ng outing para sa aming bonding. Ngayong gabi ay muli ay bumaha ng beer at pulutan. Ang tindi talaga nitong sa Ate Arian at Ate Lian kapag magkasama, malakas sa tagayan. Nagluto ng pulutan ay si Ate Tanya. Mabuti na lang talaga at marami kaming stocks ngayon kaya hindi na kailangan pang bumili sa labas. Nagpa-deliver pa nga itong si Ate Mika kaya heto kami ngayon masayang nagiinuman. Kahit hindi ako sanay sa ganitong gawain ay minsan lang naman kaya fighting lang. Hindi nga alam ng mga tiyang ko na umiinom na ako. Dito ko lang din kasi natutunan ang uminom na may limit. Dahil sa Ate Mika ay ayaw kaming malasing ng sobra. Nagagalit ito. Masanuri naman kami. Nakakagulat lang ang revelasyon na sinabi ni Ate Mika. Halos lahat pala ng mga lalaki sa aming buhay ay kilala ni Ate Mika. Hindi dahil mayaman ang mga ito, ay siya pala mismo ang naging tulay para magkakilala kami. Hindi namin nakalain ang mga miyembro pala ng isang sekretong organisasyon na tinatawag na Brad Cebu, si Sian, na siyang tinatawag na team leader ng grupo. Kaya pala kung minsan ay naririnig kong tinatawag itong TL dahil yun pala ang ibig sabihin noon. Nakakahiya lang na isa't isa kaming ibulgar ni Ate Mika. Ayoko nga magsalita pero lahat kami ay nahiya sa isa't isa. Kahit pala itong si Tina na aking katabi ay walang lusot. Si Lander pala nakakambal ni Ate Lian ang tinutukoy ni Ate Mika. Bigla ako napaisip kung ito rin ba ang tinutukoy ni Tricia na Tito Pogi. Inasar pa na malapit ng ikasal sa Ate Tanya kaya dapat ay humanda na kaming lahat. Dakilang manghuhula talaga itong si Ate Mika. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan nang mapansin namin na tumayo si Ate Tanya at sinundan ito ni Ate Mika. Nagtagal pa nga ang mga ito at nang bumalik ay si Ate Mika na lang. Nakatulog na daw kasi si Ate Tanya sa kanyang kwarto. Kami naman ay halos mag-alauna na ng hating gabi natapos. Ayaw pang ang paawat ng dalawa na parehas may ingay. Nag-video ako pa nga mga ito. Ang kukulit lang. Photoshoot tayo, baby. May hawak na digital camera sa Ate Mika. Tuwang-tuwa naman ang batang si Tricia kaya agad itong ipinaghanda ng make-up ni Ate Lian. Kaming dalawa ni Tina ay binihisan ito para magmukhang prinsesa. Kung todo posing naman ang bata habang kinukuhanan ito ng larawan. Kasama din kaming walang magawa ay nagpa-picture din mostly ng walkie. Say cheese! Cheese! Nagluluto ng tanghalian sa Ate Tanya at Ate Grace sa kusina. Nahagip pa ng mata ko na lumabas sa Ate Tanya bitbit ang basura na dadalhin sa labas ng bahay. Nasa kalagitnaan kami ng pagkuha ng larawan na magtanong si Tricia. Where's Mommy? Pasulyap-sulyap pa ito sa paligid. Lumabas po siya. Sagot ko. Bigla itong tumakbo papuntang pintuan. Madapa ka, Tricia! Malakas na sigaw ni Tina pero hindi pinakinggan ng bata. Naunang sumunod sa Ate Mika kaya lahat tuloy kami inapasunod. Mommy! Malakas na sigaw ni Tricia. Eksaktong paglabas naming lahat sa pintuan na hindi namin inaasahan ang nakakagulat na tagpo. Si Ate Tanya ay nasa gilid ng malaking puno kung saan ang tapunan ng basurahan ay nandoon. Pero hindi lang iyon dahil lahat kami ay laglag pa nga nang makita itong may kayakap na matangkad na lalaki at naghahalikan. Mabuti na lang talaga at mabilis ang plexus ni Ate Mika at mabilis ditong nabuhat ang bata at mabilis din na tinakpan nito ang mga mata. Habang sa Tina naman nakahawak sa aking braso ay napatakipas sa kanyang bibig dahil nakita nito ang kanyang ate na may kahalikan. Wow, nakapanood pa kami ng live show, mukbangan, Tanya. Hindi na napigilan na sambitin ni Ate Lia na malakas na siniko ni Ate Arian. Muntik pang magkapikunan ang dalawa. Napaharap sa Ate Tanya at halos takasan ng kulay nang makita kaming lahat na pinapanood sila. Napatingin ako sa matangkad na lalaki na ngayon ko lang nakita. Sino to? Pero in fairness, ang gwapo niya at malakas ang sex appeal. He looks familiar. Papasukin mo siya, Tanya. Seryoso at mapang-utos na salita ni Ate Mika. Nauna na itong tumalikod habang bitbit si Tricia. Sumunod na rin kami sa kanila para walang ilangan. Sa dalawang nakatayo malapit sa basurahan. Hinayaan namin na makapag-usap sa Ate Tanya at ang lalaking nagngangalang Dustin at si Tricia. Nandito kami ngayon sa itaas, nagsasama-sama.
Ayaw pang sumunod ni Tina at gusto niya makichismis sa ibaba pero hinila ito ng bongga ni Ate Grace. Lahat kami nakatutok ang mata at tenga kay Ate Mika. He is the real father of Trisha. Sabay-sabay kami napasinghap sa sinabi ni Ate Mika. Ilang segundo pa bago nag-loading sa akin ang lahat. Napatingin ako kay Tina na nasa akin tabi na ngayon ay tulala at mukhang na-shock pa. Pero sa loob-loob ko ay nakakatuwa dahil muling nagkita sa Ate Tanya at ang tatay ng kanyang anak. I'm so happy for Ate Tanya. Nauna pang tumulo ang luha ni Ate Grace. Kung alam ko lang na siyang daddy ni Trisha, ay matagal ko nang kinalad ka na lalaking iyon. Mataray na salita ni Ate Lian. Mahal ba nilang isa't isa? Tanong ni Ate Aryan. They did. Sagot ni Ate Mika. Pero si Mama, at lalo na si Papa. Mahinang sambit ni Tina na may pag-aalala. Papiyaw man ang kwento ni Ate Mika, kahit papaano ay nalaman namin na sa Dustin nga ang totoong tatay ni Trisha. Sa gitna ng malaking lamesa ay nakapalibot kami habang kumakain ng aming tanghalian. Halos walang imika na tanging mga kubyertos lamang ang naririnig. Tanging si Trisha lang ang nagsasalita kapag nagpapasubo ito sa kanyang mommy Tanya. Halos hindi makatingin sa amin si Ate Tanya na ngayon ay hiyang-hiya. Nakakandong ang kanyang anak kay Dustin na kanyang katabi na tahimik lang din. Nang matapos kumain ay nauna nang pumunta ng sala ang mag-ama kaya kami ang naiwan dito sa kusina. Congratulations Ate Tanya! Congrats, Tanya. Beshi natin may love life na. Pagbibiro pa ni Ate Lian. Halos maluha-luha naman sa Ate Tanya dahil sa mainit na pagtanggap namin sa tatay ng kanyang anak. Nakakatuwa at nakakakilig lang. Bigla ko tuloy naisip sa Sian. Namimiss ko na ito ng sobra. Feeling ko tuloy naiinggit ako ngayon. Wala na rin kaming nagawa nang magpaalam na sa Dustin para kunin ang kanyang mag-iina. Kahit isang araw pa lang kaming kompleto dito sa bahay ay hindi namin sila pipigilan, lalo pa't ito ang unang pagkakataon na magkakaroon na ng totoong pamilya ang aming kaibigan. Sumama na rin si Tina. Nakakapanghinayang lang dahil balak pa naman namin na magbonding na magkakaibigan. Ang yaman din pala ni Dustin dahil sa sasakyan nitong maganda. Hindi naman nakapagtataka dahil lahat sila ay galing sa mayayamang angkan. Sabay-sabay kaming nakatanaw sa papaalis na sasakyan. Nakakalungkot man pero masaya kami para sa bagong yugto ng buhay ni Ate Tanya. Hindi pa man kami nakakatagal sa aming kinatatayuan ang bigla na lamang na may sunod-sunod na nagsidating ang mga sasakyan. Hindi lang iyon mga ordinaryong sasakyan dahil puro sport cars, iyon ang mayayaman tao. Ang unang lumabas sa kotse ay si Lester na kunot noon na diretso ang tingin kay Ate Grace na ngayon ay biglang namutla habang nakahawak sa braso ni Ate Aryan. Narinig kong napamura si Ate Mika nang may bumabang lalaki na gwapo at matalim ang mga mata. Nakakatakot ang mukha nito na para bang anumang oras ay pwede kang bumulagta kapag ikaw ay nagbiro dito. Hindi ko siya kilala pero tsak na kilala ito ni Ate Mika dahil ganoon na lang ang reaksyon nito. Mabilis itong nagtatakbo para sumakay sa kanyang big bike. Pero halos mapanganga ako at bumilis ang tibok ng aking puso nang may isang bumaba na pamilyar sa aking puso. Walang iba, kundi si Sian. Hindi ko na naintindihan na nangyayari sa aking kapaligiran basta't napako na lang ang paningin ko sa papalapit na si Sian na ngayon ay parang mas lalong naging gwapo sa aking paningin. Parang mas lalong humaba ang kulot nitong buhok na kahit nakatali ay bumabagsak ang ilang buhok sa gilid noon. Ang mata nitong walang kurap na hindi humihiwalay sa akin ay para bang nakikita nito maski ang kaluluwa ko. Ang suot nitong long sleeve na kulay itim na bukas pa ang botones ay kitang-kita ang malaki nitong dibdib at maliliit na buhok. Ang suot nitong kupasing maong na bumagay sa itsura nitong napakaangas. Napatingala ako na lumapit ito sa akin at napaawang ang labi ko nang matitigan ko ito. He looks so very tired. Love. Siya. Kasing bilis ng kidlat niya akong niyapos sa aking bawang at mabilis na hinalikan sa aking labi. Oh, I missed him. Sian, let's go love. Hindi pa nga ako pumapayag pero heto't nasa loob na kami ng kanyang sakyan. Wait, sila ate. Bala ko pa sanang bumaba ng pigilan ako ni Sian. Love, you can call them later. I wanna go home with you. Mababa lang ang boses nito na nakatingin sa akin. Mukha itong pagod at kitang-kita sa mga mata nito na mukhang wala pa rin itong tulog. Naawa naman ako sa itsura nito kaya hindi na ako bumaba. Okay, pero mga gamit ko, leave it there. I can buy the whole shopping mall for you to make sure you're not going anywhere. Parang nauubusan na ito ng pasensya. Ano sinasabi mo dyan? Parang hindi ko gusto ang sinabi nito. Imbes na nakakakilig na dahil ngayon na lang kami muling nagkita, mukhang magbabangayan pa kami.
Napabuntong hininga ito at tinitigan ako. Love, can we go home first? Mababa pa rin ang boss nito sa tonong nakikiusap. Fine, sagot ko na lang. Pinaandar na nito ang sasakyan at mabilis na kaming umalis. Mamaya na lang ako magpapaliwanag sa mga kaibigan ko, lalo pa't nakakagulat din ang nasaksihan ko kanina bago ko makita si Sian. Matapos ng isang oras, mahigit na biyahe ay nakarating kami sa penthouse ni Sian sa taas ng kanyang building. Sa private elevator kami sumakay. Tumawag pa nga si Sian sa kanyang secretary para dalhan kami ng aming makakain. Mahigpit pa ang pagkakahawak nito sa aking kamay na akala mo'y mawawala ako. His big and callous hands rubbing my arms. Kung may makakakita lang sa amin na ibang tao ay Jack ay mahihiya sa itsura naming super sweet. Hindi naman kami nag-uusap pero ang pandaman namin sa isa't isa ay magkadugtong. At gusto kong ganitong pakaramdam. The connection between us is very important for me. Pakaramdam ko ay palagi akong safe sa kanya. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng pads nito ay sanalakay na agad ako ni Sian na parabang kanina pa handang lumaban sa gyera. Sian, ganito ba talaga kapag galing sa bakbakan? Para bang mas lalong lumakas? Hindi na nga kami nakaabot sa kwarto nito at dito na lang sa malaking sofa sa sala kami inabutan. Mukhang sabik na sabik at gigil na gigil sa akin itong si Sian dahil napakabilis nitong nahubad ang suot kong damit. Hindi ko na nga alam kung saan na rin napunta ang eyeglasses ko dahil basta hinayaan ko na lamang iyon. Inaamin ko naman na nasasabik din ako kay Sian, lalo pa at halos ilang linggo itong nawala. Shit, I miss her so much, love. Halos hindi na ako makahinga sa lalim ng aming halika na dalawa. Buong mukha ko ay niliguan ito ng halik. Bawat parte sa aking balat ay dinaanan nito. Bawat haplos at halik dito ay sinisilaban ako ng husto. Napakapit ako sa kanyang likuran sa sobrang bilis ng kilos namin pero minahawakan ako isang bagay sa kanyang likuran. Napamulat ako ng mata kahit napapaungol pa. Anong nasa likod mo? Nakuha ko pa talagang itanong iyon kahit halos mawalan na ako ng hininga. Shit, don't mind that, love. Hindi na ako muling nangulit nang bigla niya akong itaoba. Pinahawak niya ako sa headboard ng kama at napaungol muli ako ng malakas. Nang matapos ang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa ay bumagsak ako sa katawan ni Sia na parehas kaming hinihingal na dalawa. I love you. I love you so much, love. Hinalik-halikan nito ang buo kong mukha. I love you din po. Mahal kita palagi. Sagot ko at matamis na hinalikan nito sa labi. Kumislap na naman ang mga mata ni Sian. Another round, love? Huh? Buwisi talaga. Walang kapaguran nitong si Sian.